Good morning guys. Ang ganda ng araw. Nakisama yung weather sa stampede. Pero kami hindi kami mag-stampede. Magdadamo kami. Kapal na yun. Dahil nga ulan ng ulan ng mga nakakaraan. So ang bilis tumubo ng mga damo. Lalo yung mga in-between ng mga halaman eh. Ngayon pala naglalabasan yung mga Dianthus, Veronica. Nagustuhan nila yung ulan. Tsaka yung Elpin time, ang Laguna ng Elpin time. Pati yung Yarrow, ayan. Daming damo. Tsaka maganda ngayon, hindi pa ganun kalamok. Mamaya siguro lalamukin yan. Si Jonas wala nasa bentahan ng Pokemon. Dati, nagkaan pa ng stampede yung mga yun. Oo, sawa na eh. Pero si Jeremy daw next week. Alex. Kasama yung mga katrabaho niya. Mag-sleepover daw siya dun. After work, diretso sila stampede. Alam, may mga lakad na rin eh. Tapos sobrang crowded din naman sa stampede kaya hey. Good morning guys. Ayan, punong-puno ang parking sa labas. Ano nga yung kasi stampede breakfast. Ngayon yung first na stampede na hindi ako ang nagluto. Kasi walang sa gabi, kulang kami ng cook. So sa gabi ko, kumuha lang ng mga ibang tutulong sa umaga para mag-set up. Pero niready naman namin kahapon yung mga kailangan. So daming tao, daming bisita. Sabi expected na sa 200 eh. Hanggang 10 o'clock lang yan, magte-10 na, kaya ligpitan na. For sure ka ngayon na marami. Sakto paganda ng araw. Kahapon maulan eh. Nakisama ang weather. Nagbublom na yung mga bulaklak. Ayun sila. May mga nakaset up pa. May mga kumakain pa. Ayun sila. Naghahagisan na sila ng pie. May palaro eh. Naghahagisan ng pie sa muka. Good morning guys. Ayan. Katatapos ko lang kumain. Break time. Ganda na sikat ng araw. Mga stampeders dyan. Maganda-ganda tong week na to para sa inyo. Kasi kahapon nag-hail pa daw ng kaunti na maliliit do sa stampede ground. So marami nagsilong. Basa. Muulan pa kahapon eh. Ngayon, ang sarap nung weather, hindi ganun kainit. Parang spring nga lang eh. Talagang late na. Ayan. At saka marami nga dito mga kasi nag 3 days off kami, ngayon lang kami pumasok. Yung iba nagdagdag pa ng 1-2 araw. So skeleton crew lang kami, parang wala lang, linis-linis lang ganyan. Pero mas okay nga yun kasi hindi stressful kung ano lang matapos. Ganun naman talaga dapat eh. May napanood nga ako sa sa Instagram eh. Sabi niya, don't be a hero. Kapag uwi na, umuwi ka na. Kapag ano pangalan nito, yung trabaho mo, pag ginalingan mo, mas lalong dumadami. Totoo naman talaga eh. Pag lalong nakita yung potential mo, instead na although dadagdagan siguro yung sahod mo, kaya lang dodoble rin yung trabaho mo, which is mabigat. Hindi naman basta-basta rin, di ba? So ayun yung mga nakita ko kahapon sa Instagram. Nakakatawa pero totoo. Yung mga nagmamagaling ganyan sa trabaho, sila rin yung nahihirapan. Ganun talaga. Kailangan minsan kontrolin o limit lang natin. Sabi nga nung kasama ko dati sa Korean, ang tinatapos dito pre,
mas matanda sa akin kasi yun eh. Ang tinatapos dito is yung oras, hindi yung trabaho. Pag tinapos natin yung trabaho at naubos ang trabaho, uuwi na tayo ng Pilipinas. Nangyari nga yun. Pero nangyari, humina rin yung kumpanya namin. Lumipat din kami na ibang kumpanya kasi wala na eh. Parang laging 3 days off, tapos minsan may half day pa. Nagbabayad ka ng mga bill sa Pilipinas. Kagandahan lang din sa Korea nun, yung mga tax na binayaran namin nung kami nagtatrabaho doon, lalo na yung yung pension, kinakaltasan din kasi nila ng pension ng time na yun. Pag pauwi ka na at uuwi ka na talaga, alam nila na makakauwi ka, tsaka nila ipapadala sa bahay mo or ipapadala na sa bangko mo pag alam na nilang nasa Pilipinas. Pero yung mga nagti-TNT, hindi nila ibibigay. Ayun, natapos na namin damuhan yung Although may mga ilang pang natira yung mga pagitan, pero halos nalinis na. Finally, lumabas na yung mga itsura ng bulaklak, ay nagbubloom na lahat eh. Mga late na sila. Ayun, yung purple na yung cute yun. Lavender ang kulay niya. Tapos yung yarrow, ang Laguna din. At least maliwalas na. Kaya lang medyo mainit, kaya nagdadry yung mga damo. Nasobrahan nata ng iksi. Ayan. Di rin kami makaparada rito kasi ginagawa tong side ng kalsada. Hanggang July 16 daw yan. Magandang gabi pero parang magandang Hapon tanghali. pa lang. Sobrang liwanag pa rin, alas 9 na ng gabi. Jackpot yung mga stampeders. Gumanda weather. Actually, kanina nga sa amin, stampede breakfast, kanina umaga. Kamusta? Ito yung unang, stampede breakfast na wala ako. Ang schedule ko is yung regular ko. Usually, laging nandun ako sa breakfast. Umaga. Busy daw, pero hindi kasi busy ng mga nakakaraan. Mm-hmm. So, which is okay lang din naman. Nagkaroon ako ng break doon sa kasi busy talaga pagka gano'n, non-stop ka luto, refill ng pagkain, lakad. Pero at least yan, nag-enjoy naman yung matatanda. Mostly ako nandun yung mga yung mga family nila. May mga ilang tigalabas. Puno yung parking eh. Pagdating ko, haba, layo nung pinakyan. Nakapag-park ako doon, malapit na sa bus stop. Kaya ang layo ng lakad ko ngayon. Exercise. Sakto pag ganda ng weather. Nakisama, kahapon maulan. Sabi namin patay, baka baka ulanin ng stampede breakfast. Kahit naman na hindi kami nagpupunta kasi ilang taon din kami sunod-sunod nagpupunta ron, parang ganun at ganun lang din. Kumbaga namin isin doon sa mga dumayo na ang lalayo pa. Tsaka yung mga naging tradisyon na yung stampede every year. Meron kasi ganun yung mga family na every year talaga. Hindi na pinapalampas ang stampede. Marami, halos karamihan. Kami lang yata yung hindi eh. Pero yung mga bata, yung mga anak namin, dalawa, every year yan. Every year yan. Si Jonas kahapon, kagabi, nanood sila ng concert. Tapos si Jermaine. Doon din ba sila nanood? Sabi ni Jonas. Kaya tapos si Jermaine naman sa Friday, nagsabi na sa akin na after work, diretso sila stampede, tapos mag-sleepover na sa katrabaho. Kami rin, meron din kaming team building ng Friday 10:45. Tapos matatapos na yung team building. After ng team building, barbecue naman. Anong gagawin sa team building? Ewan ko doon sa mga... First time ata yung team building na yan. Baka pupunta kayo ng stampede. Hindi, magbibuild daw kami ng building. Literal. Kaya ang tagal 10:45 tapos 12:30 yung barbecue. Ipapatayo nyo daw yung mga tubo. Ay na. Malay mo maganda yung team building na yun. Why not? Puro kalokohan lang lalo puro lalaki kayo. Puro kalokohan nga lang mangyayari doon. Parte yun, kailangan sa trabaho minsan light lang. Mahirap yung laging ang hina nga nakwento ko nga, skeleton crew lang kami kasi iba nag-extend nung off bakasyon. Which is okay lang din naman kasi wala, medyo nag-i-slow down kami ngayon eh. Yung mga binebend na malalaki, 36 inch. Biro mo, 36 inch. Sa isang araw, isang 24 hours na shift,
Dalawa lang nagagawa sa sobrang laki. Laki. Sa sobrang laki. 600 daw nun. Dami. Kaya nga, Pero usually kasi yung gantong panahon, yun yung slow sila na Ah. nababawasan sila ng one day Hindi every nga. payday. Pero this time, wala eh. Hindi kami mag-slow down ng basta-basta kami. Mag-slow kami, konting-konti lang, pero huhugutin din kami sa iba. Kagaya ko. Kanina Lilipat ka. wala si James. Ako yung nag-check ng mga ilalabas ng mga pipe. Kahit na meron kaming trainee na inspector at saka yung veteran namin na matanda, yung nakakaway ko. Hindi nila rin nagagawa yung mga trabaho ni Siyempre, James. sa computer, kapag sa'yo na iatang yun eh. Hindi, kapag ka na i-ano sa'yo, hindi mo na basta-basta kung ano yun. Pagkakatiwala sa iba, di ba? Naka. Eh, kahit din naman sa amin ganun, pag wala yung chef, sa akin inaatang. Pero siyempre, kumbaga ano yung parte na ng trabaho. Ayun. Tapos ayun nga, kahapon nanonood kami ng mga, ako lang pala, nagbi-video ng mga sa Instagram. Yung mga reels. Nakita ko lang yung reels na to. Pakita ko sa inyo, share ko lang din. Philippines there. Ayun. Tungkol sa mga, sa mga, What happening to Filipinos when they come to Canada, guys? I don't know. When I was in Philippines, they are very friendly. They're very nice to me. Very warm. They're smiley. We become friends so easily. But when I meet some Filipino in Canada, they are so different. They are not friendly anymore. They're serious. They're angry. They're stressed. They don't like to talk. They don't want to be friends. I don't know. What's difference? I don't know what's the difference, guys. What's going on? What happened to Filipino when they come to Canada? Please let me know in comments. Salamat po. salamat. Salamat sa. Iba-iba kasi, mahirap ano yun yan. Mahirap i-generalize na lahat ng Pilipino is ganun. Kasi syempre, hindi naman tayo pare-pareho ng status, sitwasyon sa buhay. Ito. Sa Pilipinas kasi, eto syempre, tayo, pare-pareho tayong Pilipino na galing ng Pilipinas. Although may mga, syempre, dito na rin pinanganak. Pero mostly, yung mga Pilipino, friendly talaga sa Pilipinas. So, pagising, pre, kamusta ka? Umaga. Nagsimong kape. Ganyan. Saka hindi, paglabas mo ng bakuran, Ang daming tao kagad. May mga nakakagad nagwawalis, may naninigarilyo, may mula sa nagkakape. bata hanggang sa matanda, kabatian mo. So parang nature na natin yun dun eh. Lahat, kumbaga, hindi siya ganun ka fast pace. Yung lalo na yung sa trabaho. Hindi ganun ka fast pace na kagaya dito compared sa Mas maraming Canada. mas maraming employee sa trabaho eh. Sa Pilipinas, kaysa dito. Doon kasi sa atin, syempre, marami rin mga nakatambay, marami rin mga retirado na sa atin nang agad. 60, diba? Retire na sa 55 atin. lang. Minsan, nakatambay na yun. Palipas ng oras habang nakipagkwentuhan. Ganun sa atin eh. Kaya, tsaka sa atin kasi, kagaya ng mga foreigner na yan, parang ang tingin ng mga Pilipino is, parang tayo na makipag-communicate sa kanila, di ba? Parang, kamustahin nga natin sila, ganyan, no? Parang gano'n na, Baga proud, as Pinoy, proud ka na may mga dayuhan sa dayuhan, no? bansa natin. Kaya mostly talaga lahat binabate pagka nakita ng mga foreigner, lalo sa mga small town, di ba? Hey Joe, gano'n kahit hindi Joe yung pangalan nung Lalo sa mga puti. probinsya, di ba? Di mo nga alam kung European yun o Amerikano o Canadian o Joe. Basta nakita na ibang oras sa atin, ganun eh. Alam mo naman. Pero nga, sabi nga dito, pagdating ba daw pag nasa Canada, Yun. na. Ito na yung, siyempre, pagpasok sa Canada, gugulat ka kung yung trabaho mo sa Pilipinas is sa opisina or labor or magugulat ka na, kailangan pala ganito, mabilis, kailangan Iba. Iba yung Doon na lang sa aspect. sample sa pagdating natin sa trabaho noon sa Worsley Ah. Nung dumating ako doon, galing kasi ako ng Max, sanay ako na meron kang makakasama sa trabaho, meron kang assistant na ganito, na ganyan. Pagdating dito as cook, solo ko sa umaga. Ako pa naguhugas. Yung feeling mo na, napuntahan ko, awang-awa ka sarili mo, pero hanggang sa nasanay na.
So doon pala makikita mo na yung difference ng ano di ba? Na ano nga din ako sa kanya pag tumatawag nung time na yun eh. Kasi syempre, tapos malungkot. Malungkot. Wala kang kasama. Malamig do sa lugar na yun. Kasi sabi ko sa kanya, kaya mo ba? Kaya mo ba? Kasi ako, napagdaan ako na. Galing ako ng Korea eh. Mas matindi yun sa akin nun eh. Dahil labor eh. Talagang intense yung ano. Biro yung pasok ka ng 7 to 11. 7 ng umaga hanggang 11 ng gabi. Tsaka, putya, talagang paggising mo na umaga, nakaganyan yung kamay mo eh. Kasi ang bigat. Bababad mo talaga sa mainit na tubig para medyo ano eh. Na ano ka, naiiyak ka sa loob na ba't ganito, nasa trabaho ko dati sa computer lang. Ngayon, mas maganda trabaho mo. Inventory lang. Iba, at pumunta ka dito dahil nga para sa future ng mga bata. Yun yung mga sakripisyo na minsan hindi nila napapansin. Tapos syempre pagdating mo sa ibang bansa, parang culture shock. Kasi iba yung way na pag lumabas ka, walang tao sa labas. Kahit maghapon ka maupo dyan, lalo sa mga small town, hindi ka basta makakakita ng tao. Unless pumunta ka sa tindahan o kaya sa post office, doon ka lang makakita. So, hindi common sa Hindi laging ganun. Although ang mga Canadian is friendly. Talagang hi, hello. Pero pagdating sa city, iba rin eh. iba din. Sa small town talagang Lahat. sumasaludo pa sa'yo, kumakaway pa sa'yo pag nakakasalubong mo kahit nasasakyan kayo eh. Kakaway. Pero dito sa city, medyo iba. Same thing din sa mga Pilipino na nakikita namin. Iba-iba. Iba-iba. Pero nung last na nag-grocery tayo, ang daming bumati ah. Mayroon ako nakasalubong 2 Pilipino. Tumanguna ganyan eh. Kaya iba-iba Yun rin. lang, mga simple lang na ganun. Hindi lahat eh. Yung tanong niya na ganun. Siyempre, minsan di mo masabi kasi nga dito nakasanayan privacy ang mga tao dito eh. Hangga't maaari babati man sila pero hindi lahat. Tapos si Ate Bergie, umakbay pa sa akin, nagulat nga ako eh, kala ko sino. Kamusta si mami mo? Yun, So hindi lahat, kumbaga hindi lahat ng may rin siya, may point din siguro. Yung point niya nasa salubong niya lang yung mga or nakikilala niya pero ini-snub siya or kasi hindi kaila sa atin na may mga kapwa din tayong Pilipino rito sa Canada. Talagang nai-stress din sa mga bayarin, sa mga tsaka let's say baka sa trabaho, pagod. Marami dito na nagtatrabaho ng 2 trabaho, 3. So siguro kung nasa lubong mo man, wala siya sa mood or pagod. So nawain na lang. Pero siya dahil foreigner din siya siguro. Hindi niya magets. Akala niya yung attitude ng mga Pilipino sa Pilipinas is the same as with the Filipinos dito sa Canada. Kahit naman siguro sa ibang bansa. Kasi sa ibang bansa, fast-paced nga talaga yung trabaho. Tsaka hindi gaya nung marami kang oras para pansinin yun. Pagdating mo dito, parang kanya-kanya eh. Kanya-kanya yung privacy nyo. Iba yung privacy dito. Hindi ka gaya sa Pilipinas. Kamusta? Kamusta nangyari sa'yo yan? Balita ko, ganyan. Alam ka agad ng lahat dito, hanggat maaari, kung matagal ka nang nakatira dito sa Canada, hindi mo tatanungin, Uy, kamusta ka na? Saan ka trabaho? Ano trabaho mo ngayon? Hindi. Ito yung pinaka, itong mga kagaya na vlog na ganito. Ito yung parang chismisan kasi hindi naman tayo nakakapag-usap na personal. So, na-share lang din naman namin yung mga ganyang bagay. Pero yan yung means ng communication din, di ba? Dito, tama na yung, hi, hello. Parang pero yung mga personal na bagay, hindi common na tinatanong dito. So, kung matagal ka nang nakatira dito, kahit makakita ka ng Pilipino, medyo may iba yung usapan nyo eh. Kasi hindi nga ubra yung mga too personal na mga tanong. Pero yung mga namimit namin na medyo may edad na, kagaya nila, nung mag-asawa si Ate B at si Edgar. Kuya Ed. May panahon sila. Kumbaga makapagkwentuhan, makapag-balitaan. Meron din kami mga nakakwentuhan, mga Pilipino. Pagka, nanonood kami ng vlog nyo, kahit pa paano, napapachika. Doon nag-start yung conversation, di ba? Yung parang kamustahan. Pero other than that, hindi na eh. Medyo hi, hello lang talaga. Unless sila initiate ng kwentuhan, syempre, iano mo din naman, di ba? Hindi ka naman magiging rude sa kanila pag may nakapagkwentuhan. Kaya depende ang yung outlook ng Pilipino dito sa
Canada or sa ibang bansa. Depende sa sitwasyon. Depende sa sitwasyon. Hindi rin laging magiging kagaya ng nasa Pilipinas. Ibang-iba sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, nagiging busy na rin eh. Nung pumunta lang tayo ng di ba? Ang bibilis maglalakad na rin eh. Talagang siksikan na rin sa mga sasakyan, ganyan. Tsaka wala na minsan ibang time din dahil nga busy na rin sa trabaho. Siguro napunta siya sa mga, syempre, tourist siya eh. Tourist spot, probinsya. Pero sa city, Sa city, Manila ka pumunta, tingnan mo kung wala ganun din ang mangyayari, di ba? Hindi basta-basta, di ba? Kasi may mga kanya-kanya tayong mga priorities sa buhay din eh. kaya siguro iba yung niya. Pagdating dito, akala siguro may binati siya, baka hindi siya pinansin. What's going on? Siguro, minsan nagugulat yung iba, parang ano ba to? Nambabati ba to o nangiinis lang? Nangiinis o syempre. Parang ganun. Pero, yun nga, sobrang busy. Yung iba naman, nasasabi nga nila, raw, sa trabaho, 12-hour shift, ganyan, or double shift, pagod na, masungit na. Hindi mo sila pwedeng sisihin kung ano yung eh. Kumbaga parang ang nagbigay ng bate, huwag kang mag-expect na babatiin ka in return. Totoo yun. Tsaka hindi natin alam yung pinagdadaanan ng bawat isa. Hindi natin alam. Meron siyang problema or meron mang problema sa Pilipinas Bukod sa na trabaho. tinutulungan. Bukod sa trabaho, may tinutulungan pa. May mga bills din yan, syempre. Lahat naman tayo meron di ba? Kaya lang yung pagmamanage ng buhay yung pinaka importante ron, tsaka yung panahon para sa sarili o sa pamilya ang kailangan talaga. Kasi yung trabaho parang lalo na sa edad na pag dumating ka na ng 50, 55. Ano na nga sabi nga nung isa mas marami na yung days na napagdaanan mo kesa sa days na parating. Kasi pagdating mo ng 50, parang ilang taon ka na lang ilang taon na lang. mabubuhay. 10 years, 20 years, 30 years. Max na siguro Kaya yun. sabi, pag nasa ganun ka ng edad, enjoy mo na Enjoy mo na lang. Huwag ka nang, wag mo na ipilit na kailangan ko pa ng ganitong bagay, kailangan ko pa ng kasi lahat ng mga bagay na meron tayo, darating yung point na iiwan mo rin yan. Yung bahay mo, may titira na kaya iba dyan. bigyan mo ng panahon yung Panahon sarili mo sarili. na mag-relax. Kaya Tsaka syempre, travel. Yun. travel next year pa yon. May nakita nga ako, pumunta ng Oregon Pagpunta niya ng Oregon, nakita niya yung mga yung redwood na malalaking puno. Kahit ako gusto ko Isa rin sa gusto namin puntahan. Ginawa niya, tinanggal niya lahat ng sapatos niya. Tsaka medyas, tumakbo siya, sabay niyakap niya yung puno Laki nun. Sarap yakapin nun. Pero before nun, pasyal muna kami. Meron kaming upcoming na sa August. Sa August. Alam niyo naman, syempre, hindi naman natin hawak ang buhay natin. Kaya, may kailangan din natin ng time para makapag-enjoy. May plan kami dapat na iba pero hindi natuloy kasi parang, i-wait natin until next year nga na bakasyon. So, meron kami bakasyon dito lang pero meron din kami bakasyon next year. Next year syempre sa Pilipinas pero most probably 2 weeks Alin? sa Pilipinas 2 weeks. 2 weeks. or siguro mga lagpas ng konti. Tapos syempre sa Japan. Babalik kami doon. Kain. Sa mga yun Kakain na naman. Iba yung feeling Iba yung pakiramdam no? Kahit busy, kita niyo nasa Japan kami busy rin. May mga tao rin na babate, may mga tao rin na masungit, pero ganun pa man, pag binati ka, babatiin mo rin, di ba? Yung in return, di ba? Correct. Kaya enjoy lang natin habang may panahon pa tayo, habang malakas pa tayo, habang At kaya pa ng katawan. sabi nga nila kung may pera ka naman, why not? Diba? No. Nasa pagbabudget naman yan. Kailangan Kaya paglaanan. nga tayo nagtatrabaho Para meron kang nilook forward kada trabaho mo. Hindi dahil may bills ka lang nababayaran. Tsaka yung paggising mo palang pasalamat ka na kagad. Salamat ka na nagising ka na meron kang
natulugan na Meron kang maayos, bubong kasama mo sa pamilya ulo mo. mo. Malakas ka, healthy ka. Daming dapat ipagpasalamat. So kami, yun lang naman na i-chika lang namin. Na-share lang namin yung ano, yung mga, yung comment ni Kuya. Minsan kasi nakakaano rin para din awareness Hello. sa ibang mga kababayan natin na Ah. oo nga, bakit nga ba ganon? Sana maging ano rin natin na maging kaugalian din natin na pag may nakita tayo, kahit simpleng nudge lang ng ulo or alam naman natin na Pilipino eh. Pag ginano mo yun, tatangurin eh, di ba? Alam na. Pilipino na. Uy, yung mga Ako ganun nga taas pag sa tinawa kilay. na boss, kamusta? Ganun na ako. Kahit hindi na sumagot, okay lang, di Ako ba? nga ngiti lang eh. Pag ngiti na, okay na yun. Lahat naman yan mga ano natin eh, boss natin yan eh. Boss. So yun lang naman guys. Maraming salamat ulit sa inyong panonood. Ingat kayo lagi. See you in the next vlog. Bye.